Sa isang kamakailang off-season workout, ipinakita ni Bronny James ang kanyang mga kakayahan sa isang one-on-one na laro kontra sa NBA free agent na si Talen Horton-Tucker. Ang video na ibinahagi ng trainer na si Chris Johnson sa Instagram ay nagiging viral sa social media, lalo na sa isang bahagi kung saan ipinamalas ni Bronny ang kanyang kahangahangang ball handling at shot making ability. Ang performance ni Bronny sa workout na ito ay bahagi ng kanyang paghahanda para sa kanyang rookie season kasama ang Los Angeles Lakers. Nagsusumikap si Bronny upang patunayan na karapat-dapat siyang mapasama sa liga. Ang kanyang paglalakbay ay mahigpit na minomonitor, hindi lamang dahil sa kanyang sikat na ama na si LeBron James, kundi pati na rin dahil sa mga inaasahang nakapatong sa kanya bilang isang tumataas na talento sa NBA. Kahit na nagkaroon siya ng ilang paghihirap sa Summer League kung saan nahirapan siyang makahanap ng ritmo sa simula, ipinakita ni Bronny ang mga sinyalis ng kanyang potensyal sa huling bahagi ng torneo. Ang kamakailang 1 versus 1 session na ito ay lalo pang nagpapakita ng kanyang pag-unlad at kahandaan na harapin ang mga hamon ng NBA. Habang patuloy na pinagbubuti ni Bronny James ang kanyang laro, ang mga ganitong sandali ay nagdaragdag ng kasabikan sa kung ano ang maibibigay niya sa Lakers sa darating na season. Ang mga tagahanga at mga analyst ay sabik na makita kung paano niya maisasalin ang mga workout na ito sa aktwal na laro, lalo na laban sa kompetisyon sa NBA. Sa ibang balita naman, ibinahagi ni Brandon Podziemski ang kanyang tapat na reaksyon sa mga balitang maaaring isinama siya ng Warriors sa isang deal para sa isang superstar player ngayong off-season. Sa isang eksklusibong panayam kay Anthony Slater ng The Athletic, ipinahayag ni Podziemski ang kanyang saloobin tungkol sa mga rumored trades na hindi natuloy sa Golden State. Mula sa pananaw ng mga tagahanga, mula sa pananaw ng media, parang tinitingnan ng front office na parang baliw, sabi ni Podziemski. Parang, bakit walang trades? Gusto nyong i-keep si Brandon? Bakit siya? May mga tanong na syempre itinanong ng publiko at ng media. Nakikita ko ang bahagi ko dito. Nakakatuwa pero hindi rin. Masaya na makita na pinahahalagahan ka ng ibang organisasyon sa NBA para sa isang mahusay na player tulad ni Lauri Markkanen. Pero sa parehong panahon, ngayon na hindi natuloy ang trade, iniisip ng mga tao sa social media na kasalanan ko. Wala akong kinalaman dito, pero nakakatuwa pa rin. Bagaman may mga ulat na interesado ang Warriors kay Markkanen, hindi umusad ang mga pag-uusap dahil ayaw ng Golden State na bitawan ang mga batang players tulad ni Podziemski at Jonathan Kuminga. Haharapin ng Warriors ang mahirap na hamon ng pagpapalit sa franchise cornerstone na si Klay Thompson, ngunit maaaring makatulong si Podziemski sa pagpuno ng puwang na iyon. Siya ay ang isa sa mga pinakamalaking sorpresa noong nakaraang NBA season, kung saan siya ay nagsimula sa 20 games para sa Golden State at napabilang sa NBA All-Rookie Team. Ang inaasahan ay sina Podziemski, Kuminga, Moses Moody at Trayce Jackson-Davis ay patuloy na magde-develop bilang mga mapagkakatiwalaang scoring threats para suportahan si Steph Curry. Sa kawalan ng malalaking trades ngayong off-season, naniniwala sina Joe Lacob at Mike Dunleavy sa potensyal ng grupong ito ng mga batang players, particular na kay Podziemski. Nitong Huwebes lamang ay nagdesisyon si Stephen Curry na tanggapin ang 1-year contract extension mula sa Warriors ay nagpapakita ng dalawang pangunahing prinsipyo ng kanyang pagkatao. Patuloy na sinusuportahan ni Curry ang Carolina Panthers kahit na matagal na silang nahihirapan sa NFL sa loob ng 6 na taon. Ang kanyang malalim na relasyon sa Warriors ay naging kasing bunga ng kanyang inaasahan noong siya ay na-draft ng prangkisa noong 2009. Kakailanganin ng isang malaking pagbaba para lang isaalang-alang niya ang pag-alis. Naniniwala si Curry, nakita niya ang Warriors sa ilalim ng pamumuno ni CEO Joe Lacob na nanguna noong 2010, na umangat mula sa pagiging kulelat sa NBA hanggang sa pagiging isang luxury franchise. May tiwala siya na hinding-hindi papayag si Lacob na magsettle sa pagiging mediocre dahil ang walang sawang paghahangad ng kahusayan ni Lacob ay katulad ng mentalidad ni Steph mula pagkabata. Si Steph na 36-year-old ay may natitirang 2 season sa 4-year, $215.4 million na kontratang kanyang pinirmahan 3 taon na ang nakalilipas. Ang extension na maximum na kontrata ni Steph ay napakalaki na magpapanatili sa kanya sa payroll hanggang sa next season at tumutugma sa kontrata ng matagal ng kakampi na si Draymond Green. Ang extension ay isang inaasahang pangyayari na naisakatuparan ng magkabilang panig ng walang kahit anong drama.
Bakit 1-year contract lang? Ayon sa kasalukuyang CBA rules, ang over 38 rule ay nagbabawal sa mga team na mag-offer ng kontrata na 4 na taon o higit pa sa mga player na 38-year-old na o magiging 38 sa panahon ng kontrata. Bagaman may mga usapin tungkol sa mga kamakailang komento ni Steph na ayaw niyang maglaro sa mga mediocre na roster o ang kanyang pagkakaibigan kay LeBron James sa Team USA, ang 1-year contract ay dahil sa pangangailangan, hindi dahil sa planong iwan ang Warriors. Pinag-usapan ni Steph ang kanyang focus sa kanyang NBA career tungkol sa lugar na tinatawag niyang tahanan. Palagi kong sinasabi na gusto kong maging Warrior habang buhay, sabi ni Curry noong Hulyo. Sa yugtong ito ng aking career, pakiramdam ko posible iyon. Hindi nagtagumpay ang Warriors sa pagkuha kay Utah Jazz All-Star Lauri Markkanen. Gayunpaman, kung susuriin ang mga pangyayari, mukhang tumanggi sila na isama si Brandin Podziemski sa deal dahil ayon sa mga kamakailang ulat, siya ang nakikitang guard para sa hinaharap. Kung tama ang paglalaro ni Dunleavy sa mga asset ng prangkisa, sapat na ang mga first round picks at malalaking kontrata ng Warriors para makipag-trade para sa isang All-Star. Bagaman pumirma na si Steph sa kontrata, malamang na hindi titigil ang Warriors sa kanilang mga aktibidad sa trade market sa loob ng season. Ang desisyon ni Steph na mag-extend ay patunay ng kanyang hangaring magretiro bilang bahagi ng Warriors. Siya ay 31 taong gulang na sa pagtatapos ng kontratang ito. Makakapaglaro siya ng 18 seasons, makakapaglaro siya sa hindi bababa sa 6 na NBA Finals at makakapanalo ng hindi bababa sa 4 na championships. Makukumpirma niya ang kanyang katayuan bilang number 1 sa mga maraming alamat na nagbigay ng karangalan sa Bay Area sports landscape. Katatapos lang ni Steph ng isang season kung saan siya ay nag-average ng 26.4 bawat laro na may 45% shooting mula sa field kabilang ang 48% mula sa 3-point line at 72% mula sa free throw line. Nag-average din siya ng 5.1 assists at 4.5 rebounds bawat laro. Bagaman ang karamihan sa mga numerong ito ay bahagyang mas mababa kaysa sa karaniwang stats ni Steph, pati na rin ang kanyang oras ng paglalaro. Siya ay nahirang na NBA Clutch Player of the Year. Para ipakita na siya ay nananatiling elite sa pinakamalalaking laban noong nakaraang buwan, hinatak ni Steph ang Team USA's men's basketball team sa isang mahirap na medal round upang makuha ang kanyang unang Olympic gold medal. Isinasaalang-alang ang halaga ni Curry sa NBA sa prangkisa ng Golden State at kung ano ang kanyang kahalagahan sa Bay Area. Ang extension ay isang madaling desisyon para sa team at ang halaga ay napakaabot kaya. Tama ba ang ginawa ni Steph sa kanyang pagpirma sa max extension contract? Ano kaya ang mangyayari sa Warriors ngayong paparating na NBA season? Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.